Walang pusong inilibing nila ang aking dignidad. Habang nagpapakasasa sila sa yamang binili ng dugo ko, pinupunasan ko ang sahig ng sarili kong mansyon. Hamak na utusan ka lang, panduduro ng asawa kong iwinawagayway ang kanyang kirida. Ngunit sa bawat pagyuko ko, pinupulot ko ang mga bala ng kanilang pagkasira. Tapos na ang martir. Handa na ba silang salubungin ang bagyong sila mismo ang lumikha? Huwag mong kalimutan, Isabel, na kung hindi dahil sa awa namin, baka namamalimos ka pa rin sa kalsada hanggang ngayon. Kaya matuto kang lumugar dahil sa bahay na ito, ang boses mo ay kasing halaga lang ng alikabok sa sahig. Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing talas ng balisong. Humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina ng Hacienda Valderrama. Habang binibitawan ang mga salitang iyon, ang matanda ay abala sa pag-ayos ng kanyang mamahaling kwintas na gawa sa ginto at diamante. Ang kwintas na binili gamit ang perang ipinamana ng mga magulang ni Isabel. Ngunit ngayon ay suot ng babaeng itinuturing siyang basura. Sa gitna ng kusina, nakatayo si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa hapdi habang hinahalo ang malaking kawa ng afritada. Ito ang paboritong putahe ng kanyang yumaong biyenan na si Don Eduardo, at sa araw ng ika-5 anibersaryo ng kamatayan nito, tiniyak ni Doña Carmen na si Isabel ang gagawa ng lahat ng mabigat na trabaho. Ang usok mula sa kalan ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit mas mahapdi ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang bawat pang-aalipusta para sa dangal ng pamilyang matagal na siyang tinalikuran. Ang bawat hiwa niya sa karne at gulay ay tila pagsusumamo para sa kaunting pagkilala, ngunit ang tanging tugon ng pamilyang Valderrama ay ang malamig na utos at masasamang tingin. Sa loob ng 7 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang kabataan, at ang kanyang puso para lamang magising sa isang realidad na siya ay isang anino lamang sa sarili niyang tahanan. Nabalik ang diwa ni Isabel nang marinig niya ang tunog ng mabilis at malakas na hakbang sa labas ng kusina. Ang pintong gawa sa mabigat na nara ay bumukas at iniluwan nito si Alvaro, ang kanyang asawa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang bisig ay nakakapit ang isang mas batang babae, si Stella, na nakasuot ng isang hapit na bestidong sutla na tila ipinagmamalaki ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan. Alvaro, bakit kasama mo siya rito? Ngayong araw ng anibersaryo ni Papa? Ang tanong ni Isabel ay halos isang bulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at sakit. Hindi man lang siya tiningnan ni Alvaro nang diretso sa mga mata. Sa halip, mas hiningpitan pa nito ang yakap kay Stella. Stella is family now, Isabel. She is carrying the real heir of the Valderrama bloodline. Hindi tulad mo na 7 taon na naging baog at walang silbi sa pamilyang ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Ang bawat salita ni Alvaro ay parang semento na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ginagawa itong bato sa sobrang bigat. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ang siya ring lalaking naggagawad sa kanya ng pinakamatinding parusa sa harap ng kanyang ina. Lumapit si Doña Carmen kay Stella at hinawakan ng kamay nito nang may lambing na kailanman ay hindi naramdaman ni Isabel. Dito ka sa tabi ko, iha. Huwag kang mapapagod. Baka mapano ang apo ko. Pagkatapos, lumingon ang matanda kay Isabel nang may pandidiri. Ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Serve the soup now at siguraduhin mong mainit iyan para kay Stella. Iyan ang tanging pakinabang mo rito ang magsilbi sa amin. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang sandok. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng pakiramdam. Ang bawat hakbang niya patungo sa hapagkainan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak niya ang isang tray na naglalaman ng mangkok ng mainit na sabaw. Ang usok nito
ay humahalimuyak sa bango ng mga pampalasa. Ngunit para kay Isabel, ito ang amoy ng kanyang sariling pagkawasak. Habang nakatayo siya sa harap ni Stella, nakita niya ang isang mapait at mapang-uyam na ngiti sa labi ng batang babae. "Thank you, Ate Isabel. Make sure it's delicious, ha?" Ayaw ng baby ko ng matabang na luto. Pang-aasar ni Stella sa wikang Taglish. Sapat na malakas para marinig ng lahat ng mga panauhin sa kabilang silid. Inilapag ni Isabel ang mangkok sa harap ni Stella. Ang kanyang mga daliri ay nadikit sa gilid ng mainit na porselana, ngunit wala siyang naramdamang paso. Ang sakit sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang apoy. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga mata ay pilit na pinipigilan ang pagtulo ng mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Lumingon si Alvaro sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. "Go back to the kitchen, Isabel. You're ruining the atmosphere here with your long face. At tandaan mo, pagkatapos mong maglinis, dumaan ka sa kwarto ko. May kailangan kang pirmahan na dokumento para sa paglipat ng lupa sa pangalan ni Stella. Consider it as your last gift for my child." Hindi nakakibo si Isabel. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Pinanood niya ang kanyang asawa na maingat na pinupunasan ang gilid ng labi ni Stella. Isang kilos ng pagmamahal na kailanman ay hindi na ibigay sa kanya sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Tumingin siya sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa, ang upuan ng kanyang yumaong biyenan na si Don Eduardo. Ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanya sa loob ng Hacienda Valderrama. Naalala niya ang mga salita nito bago ito pumanaw. "Tandaan mo, Isabel, ang hacienda ay may mga lihim na tanging ang may malinis na puso lang ang makakaalam." Sa sandaling iyon, habang ang tawanan ni na Alvaro, Doña Carmen at Stella ay umaalingaw-ngaw sa malawak na silid, nakaramdam si Isabel ng isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang katawan ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang baluti ng pait. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pag-uulyaw ng kanyang diwa na hindi na niya kayang ituloy ang ganitong buhay. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang palayo sa hapag ay isang hakbang patungo sa kadiliman ng kanyang sariling kawalan. Habang naglalakad siya sa pasilyong pinalalamutian ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Valderrama, tila bawat mata sa mga litratong yon ay humuhusga sa kanyang kahinaan. Tumigil siya sa harap ng pintuan ng lumang tufang ni Don Eduardo. Ang pinto ay nakakandado, ngunit tila may isang boses sa kanyang isipan na bumubulong na doon niya matatagpuan ang kanyang tanging kanlungan. Ang kanyang kamay ay humawak sa malamig na doorknob at sa bawat tibok ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa loob ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dugo para sa mga taong ang tanging hangad ay makitang wasak ang aking pagkatao? Ang bawat patak ng luha ni Isabel ay tila isang sumpa na bumabagsak sa lumang sahig ng silid-aklatan ni Don Eduardo. Sa gitna ng kadiliman ng silid na amoy lumang papel at tabako, isinandal niya ang kanyang likod sa pinto. Tila ba ito ang tanging pader na naghihiwalay sa kanya mula sa malupit na mundong nasa labas? Ang kanyang paghinga ay gipit. Bawat hininga ay isang pakikibaka. Laban sa hikbing, pilit niyang pinapatay sa kanyang lalamunan. Sa loob ng silid na ito, tila humihinto ang oras. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong biyenan, ang tanging tao sa Hacienda Valderrama na tumingin sa kanya hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang anak. Tumingala si Isabel at ang kanyang mga mata ay nanirahan sa malaking larawan ni Don Eduardo na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ng matanda sa pintura ay tila sumusubaybay sa kanyang pighati. May dalang habag na hindi maibigay ng sarili niyang asawa. Sa bugso ng kanyang kawalan ng pag-asa, lumapit si Isabel sa ilalim ng larawan.
Nais niyang haplusin ang mukha ng matanda. Nais niyang magsumbong sa tanging kaluluwang nakakaunawa sa kanya. Ngunit sa kanyang mabilis na paglapit, ang laylayan ng kanyang mahabang saya ay sumabit sa gilid ng mabigat na frame ng larawan. Sa isang hindi inaasahang paggalaw, naramdaman niya ang pag-uga ng malaking kwadro. Hindi ito bumagsak. Sa halip, narinig niya ang mahinang pag-atras ng isang mekanismo sa likod ng dingding. Isang tunog ng kahoy na kumikis-kis sa kapwa-kahoy na tila isang lihim na pinto na nagbubukas pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakaidlip. Isang maliit na hamba ang bumukas sa ibaba ng larawan. Inilalantad ang isang tago at madilim na espasyo. Doon, sa loob ng maliit na kaban na gawa sa nara, nakalagay ang isang tumpok ng mga papeles at isang lumang talaarawan na balot sa itim na balat ng hayop. Ang kamay ni Isabel ay nanginginig habang kinukuha ang mga ito. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Nang buksan niya ang unang pahina ng talaarawan, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Don Eduardo. Para sa taong makakahanap nito, lalo na sa iyo, Isabel, ang simula ng sulat. Patawarin mo ako kung naging mahina ako sa harap ng kasakiman ng sarili kong asawa at anak. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Binuklat niya ang mga dokumentong kasama nito, mga papeles, mula pa noong taong 2019. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nabuksan ang pintuan ng impyerno, ang tinatawag nilang utang na loob na palaging ibinibintang sa kanya ni Doña Carmen ay isang malaking kasinungalingan. Nakita ni Isabel ang mga orihinal na resibo at kontrata. Noong 2019, nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, ang malaking halaga ng insurance na dapat ay para sa kanya ay hindi napunta sa kanyang mga kamay. Sa halip, sa tulong ng isang tiwaling abogado, minanipula nina Alvaro at Doña Carmen ang mga dokumento. Kinuha nila ang pera at ginamit ito upang bayaran ang mga utang ng Hacienda Valderrama na nooy malapit ng malubog. Ngunit ang mas matindi ay ang isang kasunduang nakalakip sa dulo. Ginawa nilang parang utang ng mga magulang ni Isabel ang perang yon sa kanila. Ang pirma ng kanyang ama ay naroon, ngunit sa isang sulyap pa lang, alam ni Isabel na ito ay isang pekeng kopya. Isang panggagaya na ginawa ng may masamang hangarin. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng may katapatan, ang asawang inalayan niya ng kanyang buong buhay, ay ang mga taong nagnakaw sa kanyang kinabukasan at bumastos sa alaala ng kanyang mga magulang. Ginawa siyang alipin sa sarili niyang yaman. Pinamukha sa kanya na siya ay isang palamunin, habang sa katotohanan, ang bawat butil ng kanin na kinakain ni Nina Alvaro at Doña Carmen ay galing sa dugo at pawis ng kanyang pamilya. Napaupo si Isabel sa sahig. Ang mga papel ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa hapagkainan ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Isang giyera ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ang bawat pangungutya ni Doña Carmen, ang bawat sampal ng mga salita ni Alvaro, ay tila mga larawang mabilis na nagdaraan sa kanyang isipan. Kinuha niya ang talaarawan at naramdaman ang isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa pinakadulo. Isang lumang business card ng isang abogadon sa lungsod, si Mateo Valeriano. Sa likod nito, may nakasulat na maikling mensahe mula kay Don Eduardo. Hanapin mo si Mateo kapag wala na ako. Siya lang ang tanging mapagkakatiwalaan mo sa labas ng bakurang ito. Hinawakan ni Isabel ang business card ng mahigpit. Tila ba ito ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng malalim na karagatan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagtulo ng isang solong luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pamamaalam sa dating Isabel, ang mahina, ang sunod-sunuran, ang martir. Inabot niya ang dulo ng kanyang manggas at maingat na pinunasan ang mantsa ng luha
na pumatak sa pangalan ng kanyang ama sa pekeng kontrata. Ang kanyang paghawak ay puno ng paggalang, isang tahimik na pangako sa mga yumaon na hindi niya hahayaang manatiling nakabaon sa limot ang kanilang katarungan. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang nawasak. Ang tunog ng malakas at marahas na paghampas sa pintuan ng tufang ay yumanig sa buong silid. "Isabel! Buksan mo itong pinto!" Ang boses ni Alvaro ay punong-puno ng galit. Bawat sigaw niya ay tila isang utos na hindi dapat baliin. "Huwag kang magmuni-muni riyan na parang tanga. May mga bisita pa tayo at kailangan mo nang pirmahan ang mga dokumento para sa lupa ni Stella. Lumabas ka riyan bago ko gibain ang pintong ito." Tumingin si Isabel sa pinto. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot. May isang malamig at matalim na liwanag na sumilay sa kanyang mga balintataw, isang liwanag na tila babala ng isang darating na unos. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga orihinal na dokumento at isinuksok ang mga ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang business card ni Mateo ay itinago niya sa kanyang palad. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabubuo. Ngunit sa pagkakataong ito, gawa na ito sa bakal. "Tapos na ang panahon ng iyong paghahari, Alvaro," bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging amihan. "Dahil sa bawat kasinungalingang itinanim ninyo, ako ang aaning bagyo na kikitil sa inyong lahat." Pinihit ni Isabel ang susi sa trangka. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang biktima ay magiging hukom. "Huwag mong sayangin ang pasensya ko, Isabel. Pirma lang ang kailangan ko, hindi ang drama mo." Ang mariing utos ni Alvaro pagkabukas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang amoy ng alak ay humahalo sa mamahaling pabango na alam ni Isabel na galing sa regalong binili nito para kay Stella. Tumungo si Isabel, hinayaang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang naglalagablab na apoy sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang suot na blusa, nararamdaman niya ang gaspang ng mga orihinal na dokumento at ang business card ni Mateo na nakadikit sa kanyang balat. Tila ba ang mga papel na iyon ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang malamig na kapangyarihang nagmumula sa katotohanan. "Pasensya na, Alvaro. Masama lang ang pakiramdam ko." Malumanay niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, sapat na para mapaniwala ang asawa na siya ay talo pa rin. "Mabuti naman at alam mo kung paano humingi ng paumanhin." Sabat ni Doña Carmen na kabubuntot lang pala sa kanyang anak. Ang matanda ay may hawak na rosaryo, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi nagdarasal kundi naglalabas ng lason. "Isabel, iha, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang pirma mo sa dokumentong ito ay para rin sa ikabubuti ng hasyenda. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng iyong utang na loob sa amin. Kami ang nag-ahon sa iyo nang mawala ang iyong mga magulang, hindi ba?" Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang madiing sampal sa alaala ng mga magulang ni Isabel. Gustong sumigaw ni Isabel, gustong isampal sa mukha ng matanda ang mga dokumentong nagnanakaw sa kanyang pagkatao, ngunit nanatili siyang tahimik. Marunong na siyang maghintay. Natutunan na niyang isuot ang maskara ng isang masunuring asawa habang sa loob ay dahan-dahang binubuo ang kanyang plano. "Gagawin ko po ang gusto ninyo," bulong ni Isabel. Ang pagsisinungaling ay mapait sa kanyang dila, ngunit kailangan niyang gawin ito upang makakuha ng oras. "Ngunit maaari bang bukas ko na ito pirmahan? Gusto ko lang munang magpahinga at ayusin ang aking sarili." Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ni Isabel ang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Alvaro, ngunit ang kanyang pagiging kampante
at ang paniniwalang kontrolado niya ang asawa ang nanaig. Fine, bukas na bukas din, bago mag-almusal, asahan ko ang pirma mo. Huling hirit ni Alvaro bago tumalikod at bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kirida. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na tinahak ni Isabel ang daan patungo sa maliit at madilim na bahagi ng mansyon, ang bodega sa likod ng kusina. Doon, sa gitna ng mga sako ng bigas at mga lumang kagamitan, naghihintay si Nay Rosa. Ang matandang katulong ay tila isang anino sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isabel, anak, ano ang nangyari sa loob? Tanong ni Nay Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman naibigay ni Doña Carmen. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng matanda. Nay Rosa, alam ko na ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan nila. Ang pera ng mga magulang ko, sila ang kumuha, ginamit nila ako. Napatakip ng bibig si Nay Rosa, ang kanyang mga mata ay nanubig. Patawarin mo ako, anak. May mga hinala ako noon pa man, pero wala akong sapat na patunay para kausapin ka. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Doña Carmen sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. May hawak na akong ebidensya. Matapang na sagot ni Isabel. Inilabas niya ang business card ni Mateo. Kailangan ko pong makalabas ng hasyenda bukas nang hindi nila nalalaman. Nay, kayo lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko rito. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Ang tanging naririnig ay ang malayo at masayang tawanan ni na Alvaro at Stella mula sa hardin. Isang tunog na tila kumukutya sa kanilang paghihirap. Tutulungan kita, Isabel, kahit itaya ko pa ang trabaho ko rito. Pangako ni Nay Rosa habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ng kanyang alaga. Magdadahilan ako na kailangan mong bumili ng mga sariwang sangkap para sa espesyal na hapunan ni Doña Carmen sa bayan. Ako ang bahala sa mga gwardya sa gate. Sa sandaling iyon, isang munting liwanag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Isabel. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi sa loob ng kuta ng kaaway. Bago bumalik sa kanyang maliit na kwarto, dumaan si Isabel sa pasilyo kung saan nakadungaw ang tanawin ng hardin. Doon, nakita niya ang anino ni na Alvaro at Stella na magkayakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya ay napalitan na ng isang matalim at malamig na determinasyon. Tiningnan ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng pasilyo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Isabel na nanggaling sa kusina kanina na puno ng uling at luha. Ang nakikita niya ngayon ay isang mandirigmang nakahandang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Magsaya muna kayo sa ilalim ng buwan, bulong ni Isabel sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Dahil pagdating ng umaga, ang liwanag na inaasahan ninyong magbibigay ng katarungan sa inyong kasakiman ang siya ring maglalantad sa inyong lahat. Pumasok siya sa kanyang kwarto at maingat na itinago ang mga dokumento sa ilalim ng isang malambot na tile sa sahig na siya lang ang nakakaalam. Sa gabing iyon, hindi siya natulog. Binilang niya ang bawat segundo, ang bawat tibok ng orasan sa dingding, habang ang kanyang isipan ay abala sa paghabi ng isang lambat na walang sino mang makakatakas. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang maskarang ito bago ako tuluyang lamunin ng sarili kong galit. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng lumang daipni patungo sa bayan ay tila isang malakas na kabog sa dibdib ni Isabel. Sa likod ng kanyang suot na malapad na sombrero at simpleng bestida, pilit niyang ikinukubli ang mukhang pamilyar sa bawat sulok ng Hacienda Valderrama. Bitbit ang isang basket na may lamang iilang gulay bilang pagbabalat kayo. Ang tunay na kayamanang dala niya ay ang mga papeles na nakatago sa ilalim ng kanyang sapin sa paa. Nang marating niya ang isang maliit at tahimik na gusali sa dulo ng kalsada, tumigil ang kanyang mundo. Ang karatula ay lumana.
Ngunit ang pangalang nakasulat doon ay tila isang anghel na tumatawag sa kanya. Mateo Valeriano, abogado. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang loob ng opisina ay payak lamang, malayo sa karangyaan ng hasyenda. Ngunit dito ay nananaig ang amoy ng katarungan, amoy ng tinta, at lumang aklat. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga legal na dokumento, tumayo ang isang lalaki, si Mateo. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay matalino, ngunit may bahid ng lungkot nang makita si Isabel. Isabel, ikaw ba talaga yan? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi agad nakasagot si Isabel. Sa harap ni Mateo, ang pader na itinayo niya sa hasyenda ay biglang gumuho. Naalala niya ang batang lalaking may sakit na tinulungan ng kanyang mga magulang noon. Ang batang pinag-aral nila hanggang sa maging ganap na abogado. Ang batang noon pa man ay palihim nang nakatingin sa kanya ng may paghanga at respeto. Mateo, kailangan ko ng tulong mo, bulong ni Isabel habang inilalabas ang mga 2,019 na dokumento mula sa kanyang basket. Naupo sila at sa loob ng ilang oras, ang tanging naririnig ay ang mahinang pagbaliktad ng mga pahina at ang mabigat na paghinga ni Mateo. Habang sinusuri ng abogado ang bawat pirma at bawat petsa, ang kanyang panga ay nagngangalit. Isang malaking panloloko ito, Isabel, ani Mateo sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang kinokontrol. The insurance money, the hacienda's debts, ginawa nilang gatasan ang pamilya mo. They forged your father's signature to make it look like they were the saviors, when in fact, you were the one who saved them from bankruptcy. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Isabel. I gave them 7 years of my life, Mateo. I gave them everything. Tumayo si Mateo at lumapit sa isang maliit na cabinet. Maya-maya pa ay bumalik siya na may dalang isang baso ng mainit na tsaa. Chamomile tea. Walang asukal, gaya ng gusto mo noon pa man. Saan niya nang may banayad na tinig. Napatitig si Isabel sa baso. Sa gitna ng bagyong kanyang dinaranas, ang munting detalye na ito, ang pag-alala ni Mateo sa kanyang paboritong inumin pagkalipas ng maraming taon, ay tila isang mainit na yakap sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ang munting kilos na ito ay mas higit pa sa anumang mamahaling alahas na kailanman ay hindi ibinigay ni Alvaro ng bukal sa loob. Anong dapat kong gawin, Mateo? Tanong ni Isabel matapos ang isang higop ng tsa. Kailangan nating maging matalino. If we file a case now, Alvaro and Doña Carmen will use their influence to squash it. We need to freeze their assets secretly. Magpapanggap ka pa rin sa hacienda. Let them believe they've won. Paliwanag ni Mateo habang isinusulat ang mga susunod na hakbang. At isa pa, may nadiskubre ako sa records ng bangko. There is a monthly transfer of a large amount of money to an anonymous account under the name Rosalinda. Hindi ko pa alam kung sino siya, pero konektado ito sa personal funds ni Alvaro. Ang pangalang Rosalinda ay tila isang bagong palaisipan sa isipan ni Isabel. Ngunit bago pa siya makapagtanong, napansin niyang madilim na ang langit sa labas at nagsisimula nang pumatak ang ulan. Kailangan ko nang bumalik. Hahanapin na nila ako, sabi ni Isabel nang may halong kaba. Inihatid siya ni Mateo sa pintuan. Nang buksan nila ang pinto, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanila. Hindi nagatubili si Mateo na kumuha ng isang malaking itim na payong. Ipinayong niya ito kay Isabel. Tinitiyak na walang kahit isang patak ng ulan ang dadapo sa balikat ng babae. Kahit na ang sarili niyang braso ay nababasa na. Mag-iingat ka, Isabel. Hindi kita pababayaan. This is not just about the law anymore. This is about your life. Ani Mateo, ang kanyang mga mata ay nangangako ng katapatan na hindi kayang bayaran ng salapi. Tumango si Isabel
at mabilis na sumakay sa sasakyan pabalik sa hasyenda. Sa buong biyahe, ang init ng tsa at ang seryosong mukha ni Mateo ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit nang makarating siya sa malaking gate ng Hacienda Valderrama, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga ilaw ng mansyon ay nakasindi lahat at sa gitna ng ulan, nakita niya ang mga bodyguard ni Alvaro na nakatayo at naghihintay. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang hinarang ng isa sa mga tauhan. Senyora Isabel, saan po kayo galing? Kanina pa po kayo hinahanap ni Sir Alvaro. Galit na galit po siya dahil hindi niyo raw sinasagot ang inyong telepono. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Isabel ang anino ni Alvaro na nakatingin sa kanya. Hawak ang isang baso ng alak. Ang takot ay sandaling gumapang sa kanyang balat. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang dibdib at maramdaman ang business card ni Mateo, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nandito na ako, bulong niya sa hangin, habang humahakbang patungo sa loob ng mansyong tila naging isang magarang kulungan. Paano niya malulusutan ang galit ni Alvaro nang hindi nalalantad ang kanyang lihim na pakikipagtagpo? At sino nga ba ang misteryosong Rosalinda na kumukuha ng yaman ng pamilya? Ang bawat hakbang ni Isabel papasok ng mansyon ay tila pagpasok sa kuweba ng isang nagngangalit na leon. Ang boses ni Alvaro ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo, puno ng puot at paghihinala. Saan ka nanggaling, Isabel? 7 oras kang nawala. Akala ko ba ay bibili ka lang ng mga sangkap sa palengke? Ang tanong ni Alvaro ay tila isang latigo na humahampas sa hangin. Nakatayo siya sa paanan ng engrandeng hagdanan habang sa likuran niya ay nakangisi si Doña Carmen, tila naghihintay ng pagkakataong lalong diinan ang kanyang manugang. Huminga ng malalim si Isabel. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang mga supot na naglalaman ng mga mamahaling bitamina at gatas na pambuntis. Ito ang kanyang panangga. Pumunta ako sa lungsod, Alvaro. Naghahanap ako ng mga pinakamahusay na bitamina para kay Stella at sa magiging anak niyo. Gusto ko lang siguraduhin na malusog ang bata dahil alam kong iyon ang pinakamahalaga sa iyo ngayon. Malumanay na sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit. Tanging kapagurupan at pagsuko ang maririnig. Natigilan si Alvaro. Ang kanyang nagngangalit na muka ay unti-unting lumambot habang tinitingnan ang mga supot na iniabot ni Isabel. Kinuha ni Doña Carmen ang isa sa mga bote ng bitamina at sinuri ang presyo nito. Isang mapanuring ang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Aba, mukhang natauhan ka na rin sa wakas, Isabel, ani Doña Carmen habang binibilang ang mga resibo. Mabuti naman at nalaman mo na kung saan ka dapat lulugar. Ang magsilbi sa tunay na magdadala ng dangal sa pamilyang ito, ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang na loob mo sa amin. Hindi umimik si Isabel. Hinayaan niyang isipin nila na tuluyan na siyang nawalan ng laban. Ngunit sa bawat pagyuko niya, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Isabel ng kanyang mga gamit, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok. Pumasok si Stella. Suot ang isang manipis na pantulog na gawa sa seda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ate Isabel, may gusto sana akong sabihin. Simula ni Stella, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Sabi kasi ni Alvaro, mas makakabuti raw para sa baby kung sa master bedroom kami matutulog. Alam mo na, mas malaki ang bansa. Mas presko ang hangin. Kaya, kung pwede sana, ilipat mo na ang mga gamit mo sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang silid na tinutukoy ni Stella ay ang maliit na kwarto para sa mga panauhin na matagal nang hindi nagagamit. Maliit, madilim, at malayo sa lahat. Ito ang huling saksak sa dangal ni Isabel bilang asawa. Sige Stella, kung yan ang gusto ni Alvaro, wala akong magagawa. Tipid na sagot ni Isabel. Walang imik na kinuha ni Isabel ang kanyang lumang maleta.
Isa-isa niyang iniligpit ang kanyang mga damit. Habang nililisan niya ang silid na naging saksi sa kanyang mga luha at pangarap sa loob ng 7 taon, tumigil siya sa tapat ng bintana. Doon ay nakalagay ang isang maliit na paso ng halamang sabila o aloe vera. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa bahay ng kanyang mga magulang noong siya ay bagong kasal pa lamang. Ang halamang ito ang itinanim ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hinawakan ni Isabel ang makinis at matulis na dahon ng sabila. Para sa iba, ito ay isang ordinaryong halaman lamang, ngunit para sa kanya, ito ang simbolo ng kanyang ugat at ng kanyang katatagan. Ito lang ang kailangan ko. Bulong niya sa sarili habang maingat na kinukuha ang paso. Inilipat niya ang kanyang mga gamit sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay amoy alikabok at luma. Ngunit para kay Isabel, ang katahimikan dito ay isang biyaya. Ito ang magiging kuta niya habang inihahanda ang huling hakbang ng kanyang plano. Malalim na ang gabi nang makarinig si Isabel ng mahinang bulong mula sa kabilang panig ng manipis na pader. Ang silid niya ay katabi lang ng beranda kung saan madalas tumambay si Stella. Oh, mahal, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Narinig niyang bulong ni Stella sa kanyang telepono. Nakuha ko na ang loob ng matanda at ng tangang si Alvaro. Kapag nakuha ko na ang titulo ng lupa, aalis na tayo rito. Hayaan mo silang mag-away-away sa perang wala na. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang tinig ni Stella ay hindi para kay Alvaro. May ibang lalaki sa buhay ng Querida. May mas malalim na pakay si Stella kaysa sa maging asawa lang ni Alvaro. Kinabukasan, habang abala si Isabel sa paglilinis ng sala, lumapit sa kanya si Stella at ibinagsak ang isang tumpok ng mamahaling tela ng sutla sa kanyang kandungan. Ate Isabel, nabalitaan ko na magaling ka raw manahi. May gala kaming pupuntahan na ni Alvaro sa susunod na linggo at gusto ko ng isang espesyal na gown. Ani Stella, ang kanyang mga mata ay nanunubok. Gusto ko, ikaw ang gagawa. Siguraduhin mong maganda ha? Para naman hindi mapahiya si Alvaro sa mga kaibigan niya. Tiningnan ni Isabel ang tela. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugo. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tunog ng gunting na humahati sa sutla. Isang tunog na tila hudyat ng pagputol sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Tatahiyan kita, Stella. Pangako, hinding-hindi mo malilimutan ang isusuot mo sa gabing iyon. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ang bawat tusok ng karayom sa pulang sutla ay tila pagbaon ng puot sa puso ni Isabel. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na bumbilya sa kanyang bagong silid, mag-isa siyang nagtatrabaho habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. At ang kanyang mga daliri ay may maliliit na sugat mula sa matutulis na dulo ng karayom, ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat tahi, bumubulong siya ng isang panata, na ang bestidong ito na magsisilbing simbolo ng tagumpay ni Stella ay siya ring magiging saksi sa pagbagsak ng lahat ng nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging mapangahas ang pananakit ni Stella at Doña Carmen. Isang hapon, habang pababa si Isabel sa engrandeng hagdanan, bit-bit ang mga bagong lundang kurtina, biglang humarang si Stella. May suot na mapanghuyam ng ngiti ang babae. Nang marinig ang yabag ni Alvaro na paparating mula sa pintuan, biglang itinapon ni Stella ang kanyang sarili sa sahig at nagpakawala ng isang matinis na tili. Aray! Ang baby ko! Bakit mo ako tinulak, Ate Isabel? Ang bulyaw ni Stella. Habang hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang boses ay puno ng pekeng takot. Mabilis na tumakbo si Alvaro patungo sa kanila. Hindi man lang niya tinanong ang panig ni Isabel. Sa isang iglap, marahas niyang tinulak si Isabel sa pader. Wala ka na talagang puso, Isabel. Pati ba ang anak ko idadamay mo sa selos mo?
Ang sigaw ni Alvaro, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi man tumama ang kanyang kamay sa mukha ni Isabel, ang diin ng kanyang pagkakahawak sa balikat ng asawa ay sapat na para mag-iwan ng pasa sa balat at sa kaluluwa. Mula sa itaas ng hagdanan, nakatingin si Doña Carmen habang may hawak na pamaypay, tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Pinalayas mo na sa kwarto, ayaw mo pa ring tumigil? Simula ngayong araw, wala ka nang tatanggaping allowance mula sa pamilyang ito. Matuto kang mamuhay sa kung ano ang ibinibigay namin sa'yo, na madalas ay sobra-sobra pa para sa isang tulad mo. Nang makaalis ang lahat at maiwan siyang mag-isa sa sahig, lumapit si Nay Rosa. May dalang maliit na bote ng langis ang matanda at dahan-dahang hinaplos ang namamagang braso ni Isabel. Anak, hanggang kailan mo titiisin ang ganito? Durog na ang pagkatao mo, bulong ni Nay Rosa habang lumuluha. Tumingin si Isabel kay Nay Rosa at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang isang nangiti na hindi nanggagaling sa saya, kundi sa isang malamig na katiyakan. Hayaan mo sila, Nay. Hinahayaan ko lang silang maging kampante sa kanilang kasamaan. Dahil sa bawat hapdi na nararamdaman ko, lalong tumitibay ang ebidensyang hawak ko. Paparating na ang singil, Nay, at sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Sa tulong ng isang lihim na mensahe mula kay Mateo, nalaman ni Isabel ang isang mahalagang impormasyon. Nagmamadali si Alvaro na isanla ang Hacienda Valderrama, partikular na ang bahagi ng lupa na pagmamay-ari ng mga magulang ni Isabel upang punduhan ang isang bagong negosyong ipapangalan niya kay Stella. Bukod dito, may isang susi si Alvaro na laging dala-dala. Ang susi sa isang lumang bodega sa dulo ng hacienda na mahigpit na ipinagbabawal puntahan ng sinuman. Gabi na nang maisipan ni Isabel na isagawa ang isang mapanganib na hakbang. Alam niyang ito na ang pagkakataon habang mahimbing ang tulog ng lahat dahil sa dami ng nainom na alak ni Alvaro sa kanilang selebrasyon ni Stella. Rinig ang malakas na hilahil ni Alvaro mula sa master bedroom, ang dating silid ni Isabel. Dahan-dahan na parang isang anino, pumasok si Isabel sa silid tanggapan ni Alvaro. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang nasa loob ng maliit na vault, sa likod ng mesa ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang listahan ng mga utang na pilit itinatago ng asawa. Gamit ang kanyang obserbasyon sa mga nakaraang taon, sinubukan niyang ipasok ang kombinasyon ng vault, ang petsa ng kaarawan ni Doña Carmen. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal, isang hudyat na bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, nakita niya ang mga papeles na magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw ng pamilya Valderrama sa kanyang mana. Ngunit bago pa man niya mailabas ang mga dokumento upang kuhanan ng larawan, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng hawakan ng pinto sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa silid. Napako si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil habang ang liwanag mula sa pasilyo ay unti-unting lumalawak sa sahig ng silid. May pumasok sa loob. At alam ni Isabel, kapag nahuli siya rito, ito na ang katapusan ng kanyang lahat ng pinaghirapan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa pagkatao ni Isabel. Nakatalikod siya, ang kanyang mga daliri ay nakakapit pa rin sa gilid ng bukas na vault, habang ang anino mula sa pintuan ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang hininga ay gipit, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ngunit nang maramdaman niya ang isang mainit at kulubot na kamay sa kanyang balikat, hindi ang galit ni Alvaro ang sumalubong sa kanya, kundi ang banayad na tinig ni Nay Rosa. Isabel, anak, bilisan mo. Ako ang nagbabantay sa labas, pero baka magising si Doña Carmen para uminom ng gamot.
bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang pinakawalan ni Isabel. Hindi siya nagsayang ng oras. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang kinunan ng larawan ang bawat pahina ng kontrata, ang mga pekeng pirma at ang mga plano ni Alvaro na isanla ang hasyenda sa susunod na araw. Ang bawat click ng kanyang kamera sa isipan ay tila isang bala na itinatago niya para sa muling pagtutuos. Matapos makuha ang kailangan, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos at mabilis na lumabas kasama si Nairosa. Kinaumagahan, ang Hacienda Valderrama ay binalot ng isang kakaibang enerhiya. Si Alvaro ay maagang nagbihis ng kanyang pinakamahal na barong. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan. Habang nag-aalmusal, hindi niya mapigilang ipagmalaki sa harap ni Doña Carmen at Stella ang malaking tagumpay na nakatakdang mangyari sa araw na yon. Ngayong hapon, Doña Carmen, hawak na natin ang pondo para sa bagong hotel. Wala nang makakapigil sa atin, ani Alvaro, habang iniinom ang kanyang kape nang may pagmamalaki. Lumingon siya kay Isabel na noon ay abala sa pagpupunas ng mesa. At ikaw, Isabel, ihanda mo ang sarili mo. Kapag maayos na ang lahat, hindi mo na kailangang manatili rito. Malaya ka nang bumalik sa hirap na pinanggalingan mo. Hindi sumagot si Isabel. Bahagya lamang siyang tumango, isang kilos na tila pagtanggap. Ngunit sa loob niya ay may isang malamig na ngiti. Sa bangko ng lungsod, nakatayo si Alvaro sa harap ng manager. Handa nang pirmahan ang huling dokumento ng pagsasanla. Ang kanyang kamay ay may hawak na mamahaling panulat. Handa nang isuko ang lupa na pagmamay-ari ng mga magulang ni Isabel. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang manager na may dalang isang opisyal na sulat. Ang mukha nito ay bakas ng pag-aalinlangan. Sir Alvaro, ikinalulungkot ko, ngunit hindi natin maipapatuloy ang transaksyong ito. May natanggap kaming notice of adverse claim at isang pansamantalang utos mula sa korte. Ang lupang isinasanla ninyo ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang legal na tranhisang may kinalaman sa pekeng dokumentasyon. Ang kulay sa mukha ni Alvaro ay biglang naglaho. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Anong sinasabi mo? Akin ang lupang iyan. Sinong gumawa nito? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay yumanig sa buong opisina. Ang legal na kinatawan ng tunay na tagapagmana, si Attorney Mateo Valeriano, sagot ng manager. Sa mansyon, habang naghihintay ng balita, nakita ni Isabel ang pagdating ng sasakyan ni Alvaro. Ang tunog ng mabilis at marahas na pagpreno nito sa labas ay sapat na para malaman niyang nagtagumpay ang unang hakbang ni Mateo. Pumasok si Alvaro na tila isang nagngangalit na bagyo. Itinatapon ang kanyang bag at sinisipa ang bawat silya na madadaanan. May traidor! May nagsumbong sa bangko! Ang hiyaw ni Alvaro habang hinahabol ang kanyang hininga. Doña Carmen ay agad na lumapit. Ang kanyang rosaryo ay tila naging isang walang kwentang palamuti sa kanyang nanginginig na mga kamay. Mula sa sulok, pinanood ni Isabel ang pagkakagulo ng pamilyang Valderrama. Nararamdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing mararanasan niya muli. Ang kaligayahan ng makitang gumuho ang tore ng kasinungalingan na itinayo ng kanyang mga kaaway. Nang hapong iyon, lumingat si Isabel at nagawang makalusot muli upang makipagkita kay Mateo sa isang maliit na parke sa bayan. Nakaupo si Mateo sa isang bangko, ang kanyang anyo ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para kay Isabel. Nagawa natin ang unang hakbang, Isabel. Nabigla sila. Ani Mateo, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na himig sa gitna ng kaguluhan. Inabot niya kay Isabel ang isang baso ng tubig. Pero mag-iingat ka. Mas magiging mabangis si Alvaro ngayon dahil nasugatan ang kanyang pride at ang kanyang bulsa. Tumingin si Isabel sa malayo.
Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang pansamantalang pahinga sa presensya ni Mateo. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na akong babalikang alaala ng aking mga magulang. Hinawakan ni Mateo ang dulo ng daliri ni Isabel nang saglit, isang mabilis na haplos na puno ng respeto at hindi masabing pangako. Hindi kita pababayaan at may isa pa akong nadiskubre, si Stella. Ang kanyang mga utang sa songbak ay umaabot na sa milyon. Hindi siya ang babaeng akala ni Alvaro. Ang baby na sinasabi niya. May malaking duda ang aking mga tauhan kung sino talaga ang ama nito. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Isabel. Ngunit ang katuwaang iyon ay agad na naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Binuksan ni Isabel ang mensahe at ang kanyang mundo ay muling nayanig. Isang larawan ito ng kanyang matandang tiyahin sa probinsya. Ang tanging kamag-anak na natitira sa kanya habang ito ay namamalengke. May kalakip itong maikling mensahe. Sana ligtas ang pamilya mo, ate. Huwag mong subukan ang pasensya ko kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila. Ang larawan ay kuha sa loob lamang ng huling 10 minuto. Alam ni Stella ang kanyang bawat galaw. Ang ahas ay nagsisimula na ring ilabas ang kanyang mga pangil. Naramdaman ni Isabel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit niyang nilalabanan. Ang laban na akala niya ay legal lamang ay nauuwi na sa isang personal na pagbabanta sa mga taong mahal niya. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay tila isang babala ng paparating na sakuna habang nakatitig sa larawan ng kanyang tiyahin. Ang pangangatog ng kanyang mga daliri ay hindi na maitago at ang lamig na nagmumula sa kanyang sikmura ay tila nagyeyelo sa kanyang buong pagkatao. Sa isang iglap, ang tagumpay niya sa bangko ay naging abo sa harap ng lason na isinaboy ni Stella. Isabel, tingnan mo ako. Ang malumanay, ngunit matigas na utos ni Mateo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Isabel, pilit na ibinabalik ang diwa ng babae sa kasalukuyan. Huminga ka ng malalim. Hindi natin hahayaang saktan nila ang pamilya mo. Ngayon din, tatawagan ko ang mga tauhan ko sa probinsya. May mga kakilala akong dating pulis doon na pwedeng magbantay sa tiyahin mo nang hindi napapansin ng sinuman. Hindi sila makakalapit sa kanya. Pangako ko sa'yo. Nakahinga ng bahagya si Isabel. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Mateo. Ngunit ang takot ay napalitan ng isang mapait na realisasyon. Kung kayang gawin yun ni Stella, wala na silang ititira sa kanya. Kailangan nating bumawi, Mateo. Bulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay uunti-unting nagiging matalas. Kung gagamit sila ng dahas at pananakot, kukunin ko sa kanila ang tanging bagay na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ang kanilang pera. Dinala siya ni Mateo sa isang lihim na opisina ng isang kaibigang banker. Doon, sa gitna ng mga digital na dokumento at mabilis na pag-usad ng mga transaksyon, isinagawa ni Isabel ang isang mapanganib na hakbang. Gamit ang kanyang autoridad bilang asawa ni Alvaro at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault, binawi niya ang lahat ng mga pondo na nakapangalan sa kanya na dati ay malayang ginagamit ni na Doña Carmen. Ang bawat sentimo na kinuha ng mga Valderrama mula sa kanyang mana ay isa-isang inilipat ni Mateo sa isang banyagang account na walang sino mang makakagalaw kundi si Isabel lamang. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa Hacienda Valderrama, abala si Doña Carmen sa pag-oorganisa ng isang magarbo, ngunit pilit na tea party para sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Nais niyang ipakita na ang pamilya ay matatag pa rin sa kabila ng maliit na aberya sa bangko kaninang umaga. Ang tunog ng mga mamahaling tasa na tumatama sa mga platito at ang plastik na tawanan ng mga matatandang babae ay pumuno sa hardin. Hindi nila alam
na ang pundasyon ng kanilang karangyaan ay unti-unti nang gumuho. Nang matapos ang lahat ng legal na aspeto, inihatid ni Mateo si Isabel pabalik sa hasyenda. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang gabi ay nananatiling malamig at madilim. Sa loob ng sasakyan, namayani ang isang mahabang katahimikan, isang katahimikan na hindi nakakailang, kundi puno ng mga bagay na hindi masabi. Napansin ni Mateo ang panginginig ni Isabel dahil sa lamig ng aircon at sa pagod ng maghapon. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang iniabot ang kanyang itim na coat na nakasabit sa likod ng upuan. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Isabel. Ang amoy ng coat ni Mateo, amoy ng malinis na labada at banayad na pabango, ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya. Isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan, ninanamnamang sandaling iyon ng kapayapaan. Sa gitna ng gulo ng kanyang buhay, si Mateo ang naging tanging anghat ng kanyang kaligtasan. Bago siya bumaba, maingat niyang itinupi ang coat at hinaplos ang tela nito. Isang tahimik na pasasalamat na mas malakas pa sa anumang salita. Salamat, Mateo, sa lahat, bulong ni Isabel bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabininging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na nawasak ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay mula sa opisina ni Alvaro. Ang tunog ng nababasag na baso ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagmamadaling tumakbo si Isabel at nakita niya si Alvaro na nakatayo sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy at ang kanyang mga mata ay nanunulis sa galit. Sa harap niya, ang accountant ng pamilya ay nanginginig sa takot. Anong ibig mong sabihin na zero ang balance natin? Ang hiyaw ni Alvaro, ang kanyang boses ay yumanig sa mga pader ng mansyon. Lahat ng accounts, lahat ng reserves, nawala sa loob ng isang oras? Paanong nangyari iyon? Binagsak ni Alvaro ang kanyang kamao sa lamesa, dahilan upang tumilapon ang mga papeles sa sahig. Lumingon siya at nakita si Isabel na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang paghinala ay nagsimulang mamuo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang telepono sa lamesa ay muling tumunog. Isang mensahe ang dumating para kay Alvaro mula sa kanyang mga pinagkakautangang asahoy din. Ang pondo na inaasahan nilang pambayad sa interes ngayong gabi ay hindi pumasok. Ang banta ng panganib ay hindi na lang legal. Ito ay pisikal na. Nakatayo lang si Isabel, ang kanyang mukha ay payapa at walang emosyon. Ngunit sa loob niya, ang bawat sigaw ni Alvaro ay tila isang matamis na musika. Ang bagyong kanyang itinanim ay nagsisimula nang anihin ang lahat ng mga tuyong dahon ng kasakiman. Ang galit ni Alvaro ay tila isang apoy na walang sapat na panggatong, naghahanap ng masisilaban sa gitna ng kanyang pagkagapi. Sa loob ng opisina, ang amoy ng alak at ang usok ng kanyang sigarilyo ay humahalo sa bigat ng hangin, tila dumiin sa kanyang balikat. Dahil sa desperasyon na maisalba ang kanyang imahe at ang pangakong karangyaan kay Stella, gumawa siya ng isang hakbang na magdadala sa kanya sa madilim na bangin, ang humiram ng pera sa mga hindi kilalang nagpapautang sa ilalim ng lupa na hindi niya alam ay bahagi ng patibong na inihanda ni Mateo. Kinabukasan, ipinatawag ni Alvaro si Isabel sa gitna ng sala. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong silya, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng bato, habang si Stella ay nakasandal sa balikat ni Alvaro, suot ang pulang bestidong tinahi ni Isabel. Ang kulay ng tela ay kasing tingkad ng dugo, isang matalim na paalala ng bawat gabing pinagpuyatan ni Isabel ang paggawa nito. Walang pasubaling inihagis ni Alvaro ang isang tumpok ng mga papeles sa harap ni Isabel. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa matigas na lamesa ay bumasag sa katahimikan ng silid. "Pirman mo yan, Isabel. Ngayon din." Ang malamig na utos ni Alvaro.
Iyan ang kasunduan sa ating paghihiwalay. Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito dahil sa loob ng 7 taon, naging pabigat ka lang sa amin. Pirmahan mo at malaya ka nang umalis sa hasyenda bago lumubog ang araw. Tumingin si Isabel sa mga papel. Alam niya mula kay Mateo na ang dokumentong yun ay walang legal na bisa dahil sa maling format nito, isang huling pagtatangka ni Alvaro na linlangin siya. Ngunit sa halip na lumaban, hinayaan niyas na manatiling payapa ang kanyang mukha. Isabel, iha, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Sabat ni Doña Carmen habang kumukuha ng isang sobre sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa paanan ni Isabel. Heto ang 10,000 piso. Ituring mo itong huling tulong namin sa iyo para may pamasahe ka pabalik sa hirap na pinanggalingan mo. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng mga guard. Dahan-dahang yumuko si Isabel upang pulutin ang sobre. Ang bawat kilos niya ay puno ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Hinawakan niya ang sobre at naramdaman ang nipis nito, isang insulto sa bilyon-bilyong halaga ng kanyang pamilya na nilustay ng mga Valderrama. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang matalim na ngiti ang sumilay. Ang 10,000 pisong ito ay magsisilbing paalala ng kung gaano kababa ang tingin sa kanya ng mga taong pinaglilingkuran niya ng buong puso. Kinuha ni Isabel ang panulat at mabilis na nilagdaan ng papel. Ang bawat kurit ng tinta ay tila pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa impyernong ito. Lumapit si Stella sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay tila isang lason na sumasakal sa paligid. Hinaplos ni Stella ang pulang bestida at tinitigan si Isabel nang may mapanguyam na tingin. Salamat sa lahat ng iniwan mo, Ate Isabel. Ang kwarto, ang asawa, at ang posisyon. Sa wakas, sa akin na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapunta sa basura ang lahat ng pinaghirapan mo rito. Tiningnan ni Isabel si Stella mula sa mga mata nito hanggang sa suot na bestida. Sana ay maging kasing tibay ng tahi ng bestidong yan ang iyong kapalaran, Stella. Dahil kapag ang isang bagay ay itinayo sa kasinungalingan, madali itong mawasak sa isang maling hila lang ng sinulid. Hindi naintindihan ni Stella ang ibig sabihin ni Isabel. Ngunit ang lamig sa boses nito ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa puso ng batang babae. Tumalikod na si Isabel. Hindi na niya dinala ang anumang gamit kundi ang kanyang dignidad at ang maliit na paso ng halamang sabila na tanging alaala ng kanyang ama. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa pintuan, naramdaman niya ang mga mata ng mga ninuno ng mga Valderrama sa dingding. Dati ay natatakot siya sa mga ito, ngunit ngayon, tila ba siya ang humuhusga sa kanila. Nang makalabas siya sa malaking gate ng hacienda, tumigil siya sandali at tumingin pabalik. Ang mansyon ay mukhang maganda pa rin sa labas, ngunit alam ni Isabel na sa loob nito ay may isang bulok na sistema na malapit ng gumuho. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang mabilis na mensahe ang ipinadala niya kay Mateo. Ang mga titik sa screen ay tila mga huling hatol sa isang mahabang kaso. It's time. Let the curtain fall. Pinindot ni Isabel ang send button. Ang tunog ng pagpapadala ng mensahe ay tila isang huling hudyat. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang papasok na sasakyan ni Mateo. Hindi ito ang sasakyang magdadala sa kanya sa pagtakas, kundi ang sasakyang magdadala sa kanya sa kanyang huling paghihiganti. Handa na ang entablado. Ang mga aktor ay nasa kani-kaniyang pwesto. At si Isabel, ang dating alipin, ang siyang magpapabagsak sa tabing ng katarungan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Mateo ay tila ang paghinto ng hangin bago ang paghagupit ng isang malakas na bagyo. Nakaupo si Isabel sa tapat ng isang matandang lalaki
na ang muka ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis. Si Mang Kanor, ang dating punong tagapangalaga ng hasyenda, na biglang tinanggal sa trabaho ni Doña Carmen 5 taon na ang nakalilipas, ay narito ngayon upang maging huling pako sa kabaong ng mga Valderrama. Ang mga kamay ni Mang Kanor ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot, ngunit mas matindi ang pagnanais na itama ang mali bago siya tuluyang bawian ng buhay. Nakita ko po, Senyora Isabel, ang simula ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakaluskos ng hangin. Sa gabing mamatay si Don Eduardo, narinig ko ang pagtatalo ni na Doña Carmen at Sir Alvaro. Nakita ko silang may pinipirmahang mga papel gamit ang panulat ng namatay na Don. Ginaya nila ang kanyang lagda. Alam kong mali, pero tinakot nila ako. Sinabi nilang papatayin nila ang pamilya ko kung magsasalita ako. Naramdaman ni Isabel ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Mang Kanor ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Binubuksan ang mga sugat na pilit niyang pinahihilom. Lumingon siya kay Mateo na noon ay abala sa pag-aayos ng digital na recorder. Tumango ang abogado, isang tahimik na katiyakan na ang bawat pahayag ni Mang Kanor ay sapat na upang gibain ang anumang depensang itatayo ng mga Valderrama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang paghahanda ni Isabel. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Mateo ang huling kuha ng kamera na lihim niyang itinago sa silid tanggapan bago siya lumisan. Ang boses ni Stella ay malinaw na umaling-awngaw sa silid. Hindi ang boses ng isang mahiyaing kirida, kundi ang boses ng isang manggagamit. Kaunting tiis na lang, mahal, ani Stella sa kausap sa kabilang linya. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa lupa, iiwan ko na ang tangang si Alvaro. Ang anak na ito ay para sa atin, hindi para sa kanya. Gagamitin ko lang ang pangalan ng mga Valderrama para makuha ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan, ngunit ito ang kailangan niya upang tuluyang tapusin ang laban. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga bala na isa-isa niyang inilalagay sa kanyang sandata. Sa kabilang panig ng bayan, sa labas ng bakod ng Hacienda Valderrama, naghihintay si Nay Rosa. May bitbit itong ilang mga lumang kahon na naglalaman ng mga natitirang alaala ni Isabel. Ito ang bahagi ng kanilang plano. Ang palabasin na si Isabel ay tuluyan ng natalo at wala nang babalikan. Habang iniaabot ni Nay Rosa ang huling kahon, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Isabel. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Nay Rosa ang isang maliit na kwintas na gawa sa simpleng kahoy. Anak, suot mo ito. Bulong ng matanda habang isinasabit ang kwintas sa leeg ni Isabel. Iyan ay anting-anting ng aking ina para sa proteksyon at kapayapaan. Hindi man ito diamante tulad ng suot ni Doña Carmen, ang kahoy na ito ay hindi nababasag at hindi kumukupas ang katapatan. Naramdaman ni Isabel ang init ng kahoy sa kanyang balat. Tila ba ito ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang simpleng regalong ito mula sa isang katulong ay mas mahalaga pa sa lahat ng alahas na ninakaw sa kanya ng mga Valderrama. Ito ang tunay na ginto sa gitna ng dumi ng hasyenda. Bumalik ang gabi at ang lahat ay tila naghahanda para sa susunod na araw. Nakatayo si Isabel sa tabi ni Mateo sa balkonahe ng kanyang tinutuluyang pansamantalang tirahan. Ang tanawin ng Hacienda Valderrama mula sa malayo ay tila isang maningning na kaharian. Ngunit para kay Isabel, ito ay isang libingan ng mga pangarap na malapit na niyang buksan. Hindi nagsalita si Mateo. Nanatili lang siyang nakatayo sa likuran ni Isabel. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagpoprotekta sa babae mula sa anumang panganib. Ang distansya sa pagitan nila
ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Isang pag-aalala na higit pa sa tungkulin ng isang abogado at isang pagtitiwala na higit pa sa pagitan ng magkaibigan. Nang sumapit ang umaga, ang katahimikan ay nawasak ng ugong ng mga mamahaling sasakyan na isa-isang pumapasok sa malaking gate ng hasyenda. Ang araw ng magarbong paglulunsad ng kunang hedyong Stella ay dumating na. Ang tunog ng mga trumpeta at ang masayang tugtugan ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Hudyat. Nang simula ng isang pagdiriwang na akala ni na Alvaro at Doña Carmen ay ang kanilang rurok ng tagumpay. Suot ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Pumasok si Alvaro sa loob ng sikat na puting sasakyan. Kasunod ang mga bisitang mula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay kasing kislap ng mga palamuting nakasabit sa paligid. Ngunit sa labas ng gate, nakatayo ang isang simpleng itim na sasakyan. Sa loob nito, si Isabel ay nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Hawak niya ang kwintas na kahoy at ang business card ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tanging ang lamig ng katarungang matagal nang naantala. Ang mga bisita ay tila mga langgam na nagkakagulo sa loob ng mansyon. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay bahagi na ng huling yugto ng isang trahedya. At si Isabel, ang dating aliping pinalayas, ay handa nang pumasok muli, hindi bilang biktima, kundi bilang ang siyang wawakasan ang lahat. Ang pintuan ng hasyenda ay bumukas ng malawak para sa mga panauhin. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay wala pa sa loob. Ang lahat ay nakahanda na para sa unang talumpati ni Alvaro. Ngunit sa likod ng mga kurtina, ang tunog ng papalapit na mga sirena ay nagsisimulang humalo sa tunog ng musika. Ang Hacienda Valderrama ay tila isang maningning na dambana ng kasakiman sa ilalim ng init ng araw. Ang tunog ng mga kristal na basong nagtatama sa gitna ng selebrasyon ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at imported na pabango. Sa gitna ng malawak na hardin, ang mga lamesang nababalot ng mapuputing lino ay puno ng mga pagkaing hindi kayang bayaran ng isang karaniwang manggagawa sa loob ng isang taon. Si Doña Carmen ay naglalakad sa gitna ng mga panauhin ng may taas noong pagmamalaki. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagpapakitang gilas. Ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa bawat pagngiti niya sa mga asawa ng mga makapangyarihang politiko at negosyante. Ang aking anak na si Alvaro ay tunay na may pangitain. Ang paulit-ulit niyang kwento, ang boses ay puno ng pagyayabang. Hindi lang basta negosyo ang Stella Resort. Ito ay simbolo ng aming pagbangon at katatagan bilang isang pamilya. Sa kabilang dulo, si Alvaro ay nakatayo sa itaas ng isang munting entablado. Suot ang kanyang pinakamagarbong barong. Sa kanyang tabi ay si Stella na tila isang reyna sa suot nitong pulang bestida na tinahi ni Isabel. Ang bawat tahi ng tela ay tila yumayakap sa katawan ni Stella. Ngunit sa bawat pagkakataong tinatamaan ito ng liwanag, tila may kakaibang kinang ang pula. Isang kulay na nagpapaalala sa dumanak na emosyon sa likod ng paggawa nito. Kinuha ni Alvaro ang mikropono. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda, puno ng mapanlinlang na karisma. Mga kaibigan, pamilya at mga kasosyo, ang araw na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa sakripisyo. Ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng pagpili. At ang Hacienda Valderrama ay muling napatunayan na ang tradisyon at ang bagong dugo ay kayang magsama para sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang masayang tugtugan ay tila nagkaroon ng maling nota. Ang mga ulo ng mga panauhin ay uente-unting lumingon sa direksyon ng malaking pintuan ng hardin. Doon, sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa paligid, pumasok ang isang babae.
Hindi ito ang Isabel na nakasanayan nilang makitang may uling sa mukha o nakayuko sa kusina. Si Isabel ay nakasuot ng isang simple ngunit napakagarang itim na gown na gawa sa seda. Ang itim ay kasing lalim ng gabi at ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang narra. Wala siyang suot na diamante, tanging ang maliit na kwintas na kahoy mula kay Nay Rosa. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anino na lumamon sa lahat ng makukulay na palamuti sa paligid. Ang bawat hakbang ni Isabel sa ibabaw ng damo ay tila isang matalim na hudyat. Si Alvaro ay napatigil sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang panga ay nanigas at ang mikropono sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Si Stella ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Alvaro. Ang kanyang nangiti ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Isabel, anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Alvaro. Ang kanyang boses ay pumutok sa katahimikan. Hindi niya mapigilan ang galit na humalo sa kanyang gulat. Pinalayas ka na, di ba? Guard, ilabas ang babaeng ito. Hindi siya kabilang sa mga panauhin. Mabilis na lumapit ang mga bodyguard. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ni Isabel, hinarang sila ng isang matangkad na lalaki na may suot na salamin at hawak na tumpok ng mga papeles. Si Mateo. Ang kanyang tingin ay matalim. Sapat na para mapatigil ang mga tauhan ni Alvaro. Si Doña Carmen ay naglakad patungo kay Isabel. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. Sa kanyang sobrang gulat at pagngangalit, nabitawan ng matanda ang kanyang mamahaling paypay na gawa sa lila na luma. Ang paypay ay bumagsak sa lupa. Isang tunog ng pagkabasag ng karangalan. Dahan-dahang yumuko si Isabel. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, pinulot niya ang paypay ni Doña Carmen. Tinitigan niya ang matanda sa mga mata. Isang tingin na walang halong takot, kundi puno ng isang malamig na kapangyarihan. Inabot niya ang paypay sa matanda at marahang ipinatong ito sa nanginginig na palad ni Doña Carmen. Nahulog po ang inyong maskara, Doña Carmen. Bulong ni Isabel, sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Bumalik si Isabel sa gitna ng entablado. Hindi siya naghintay na imbitahan. Kinuha niya ang mikropono mula sa nakapako sa tayong si Alvaro. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa lahat. Huwag kayong mag-alala, aalis din ako, ani Isabel sa lahat ng mga panauhin. Ngunit bago ako lumisan, may ipapamigay lang akong ilang mga souvenir para sa selebrasyong ito. Isang maliit na regalo mula sa katotohanan. Iwinagayway ni Isabel ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Mateo na nakasuot ng mga itim na barong ay pumasok sa gitna ng mga lamesa. May dalang mga kulay kape na envelope. Ang bawat panauhin, bawat kudong, at bawat miyembro ng media ay nakatanggap ng isa. Buksan ninyo. Ang utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Dahil sa loob ng sobrang iyan, makikita ninyo ang tunay na pundasyon kung saan itinayo ang resort na ito. Ang dugo, ang pagnanakaw, at ang mga peking pirma na naging dahilan ng inyong pagdiriwang. Ang tunog ng pagpunit ng mga envelope ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Tila ba ito ang tunog ng pagbagsak ng mga pader ng isang kuta? Ang tunog ng sunod-sunod na pagpunit ng mga envelope ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa mapagpanggap na katahimikan ng Hacienda Valderrama. Narinig ang sama-samang pagsinghap ng mga panauhin nang makita ang mga kopya ng mga pekeng dokumento, ang mga bank statement na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo, at ang mga lihim na sulat ni Don Eduardo. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nilalamon ang reputasyon na kay tagal na iningatan ni Doña Carmen. Si Mateo ay humakbang pasulong. Ang kanyang anyo ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Hawak niya ang mga orihinal na papeles na may selyo ng korte. Mga kaibigan at mga kasosyo sa negosyo,
Ang tinitingnan ninyo ay ang katibayan ng isang sistematikong pagnanakaw. Ang deklarasyon ni Mateo, ang kanyang boses ay malakas at hindi nayayanig. Noong 2019, ginamit ng pamilyang ito ang insurance ng mga magulang ni Isabel upang isalba ang kanilang sarili habang ginagawa nilang alipin ang tunay na nagmamay-ari ng yaman. Ang bawat pirma ni Don Eduardo sa mga huling dokumento ng pagsasanla ay pekeng lahat. Ang mga kodong na kanina lang ay nakikipagngisihan kay Alvaro ay biglang nagbago ang anyo. Ang galit at pagdududa ay makikita sa kanilang mga mukha. Anong ibig sabihin nito, Alvaro? Ang sigaw ng isa sa pinakamalaking investor. Ginamit niyo ang aming pangalan sa isang proyektong itinayo sa nakaw na lupa. Si Isabel ay tumayo sa gitna ng entablado. Ang boses niya ay malinaw at puno ng dignidad nang simulan niyang basahin ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging inyo, ani Isabel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alvaro. Ito ay pagmamay-ari ng mga Rivas. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa loob ng 7 taon ay ninakaw ninyo sa isang babaeng itinuring ninyong basahan. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Carmen ay tila isang gusali na unti-unting nagigiba. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Kasinungalingan iyan. Isang pakanalang yan ng isang inggitirang babae. Ang hiyaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at walang naniniwala sa kanya. Lalo pang nagkagulo nang lumabas mula sa likod ni Mateo si Mang Kanor. Ang pagpapakita ng matandang punong tagapangalaga ay tila isang huling hatol. Totoo ang lahat ng sinabi ni Senyora Isabel, ani Mang Kanor, habang nakaturo kay Doña Carmen. Saksi ako sa gabi ng inyong panggagaya sa pirma ng yumaong Don Eduardo. Tinakot niyo ako, ngunit ngayon, hindi na ako papayag na manahimik. Dahil sa matinding hiya at desperasyon, tuluyan nang nawala ang katinuan ni Alvaro. Sa harap ng lahat ng mga panauhin at ng media, sumugod siya patungo kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang saktan ang asawang akala niya ay kaya niyang apak-apakan habang buhay. Walang hiya ka, Isabel! Sinira mo ang buhay ko! Ang bulyaw ni Alvaro. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Alvaro kay Isabel, mabilis na humarang si Mateo. Sa isang malakas at matikas na pagkilos, hinawakan ni Mateo ang braso ni Alvaro at pinihit ito patalikod. Ang lakas ni Mateo ay hindi mapapantayan nang nagpupumiglas na si Alvaro. Subukan mong saktan siya at hindi lang kulungan ang bagsak mo, Alvaro. Ang mariing banta ni Mateo. Ang kanyang boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Marahan niyang itinulak si Alvaro palayo. Tinitiyak na si Isabel ay ligtas sa kanyang likuran. Inayos ni Isabel ang kanyang sarili. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip ay kinuha niya ang tumpok ng mga dokumento ng paghihiwalay na ipinapirma sa kanya ni Alvaro noong nakaraang araw. Pinunit niya ito sa harap ng asawa at isinaboy ang mga piraso ng papel sa hangin, tila mga puting talulot na sumasayaw sa gitna ng pagkatalo ng mga Valderrama. Hindi mo ako pinapalaya sa bahay na ito, Alvaro, ani Isabel. Ang bawat salita ay kasing bigat ng ginto. Dahil ang Hacienda Valderrama ay nakapangalan na sa akin bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw ninyo. Kayo ang lumaya sa pamamahay ko. Ngayon din, ang mga panauhin ay tila nakapanood ng isang pelikula na may pinakamatamis na wakas. Ang katahimikan ay muling binalot ng mga sirena ng pulis na papasok na sa malaking gate. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng mansyon. Isang golden moment ang naganap nang si Isabel ay dahan-dahang naglakad patungo sa upuan ni Doña Carmen. Hindi niya ito tinaasan ng boses. Sa halip, kinuha niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang mantsa ng luha at pawis sa mukha ng matanda. Isang kilos na tila pagpapakita
na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad na may kasamang katarungan, hindi sa pananakit. Pagkatapos, ay dahan-dahang tinapik ni Isabel ang sariling balikat na tila itinataktak ang alikabok ng 7 taong pagtitiis. Sa gitna ng lahat, si Stella ay nakitang pilit na sumisingit sa gitna ng mga tao. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang target sa gitna ng gulo. May bitbit siyang isang bag na punong-puno ng mga alahas na ninakaw sa kwarto ni Doña Carmen. Sa gitna ng kalituhan, nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pintuan ng likuran. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas bago pa man siya maabutan ng mga awtoridad. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may isang anino na humarang sa kanyang dadaanan. Ang bawat hakbang ni Stella patungo sa kalayaan ay tila nauuwi sa isang madilim na eskinita ng pagkatalo. Sa dulo ng pasilyo, kung saan ang liwanag ng araw ay hindi na makaabot, ang aninong humarang sa kanya ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ito ang pulis, kundi isang lalaking may malalim na pilat sa mukha at may bitbit na aura ng panganib. Si Ricardo, ang tunay na ama ng batang dinadala ni Stella at ang lalaking pinagkakautangan niya sa songbak. Saan ka pupunta, Stella? Akala mo ba ay makakatakas ka na dala ang mga diamanteng ito habang ako ay naiiwan sa labas? Ang malamig na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng kamatayan. Marahas niyang hinablot ang bag mula sa nanginginig na kamay ni Stella. Ang mga ito ay kulang pa sa lahat ng perang nilustay mo sa akin. Samantala, sa gitna ng nagkakagulong hardin, ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni Alvaro ay tila ang huling hudyat ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang golden boy ng mga Valderrama na dati ay hindi madampian ng dumi ay kinakaladkad ngayon ng mga awtoridad sa harap ng mga taong dati ay humahanga sa kanya. Ang kanyang barong ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kahihiyan. Isang uri ng kahihiyang mas masakit pa sa anumang latigo. Si Doña Carmen ay hindi nakayanan ng tanawin. Bumigay ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaupo sa malamig na sahig ng entablado. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Sa kanyang desperasyon, gumapang siya patungo sa kinaroroonan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng itim na gown ng kanyang dating manugang. Isabel, anak, maawa ka. Ang pagmamakaawa ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Pamilya tayo, di ba? Huwag mong hayaang mabulok sa kulungan ng asawa mo. Patawarin mo kami. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Huwag mo lang kaming talikuran ng ganito. Tumingin si Isabel sa matanda mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapagod at awa na hinaluan ng katarungan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda mula sa kanyang damit. Pamilya? Ang mahinang tanong ni Isabel. Ang bawat pantig ay kasing lamig ng hanging amihan. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng isa't isa. Ang pamilya ay hindi pumapatay ng dangal para lang sa pera. Noong oras na pinagsilbihan ko kayo ng may katapatan, itinuring niyo akong basura. Ngayon, huwag niyo akong tawaging pamilya para lang maisalba ang inyong mga sarili. Sa gitna ng dramang ito, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na leather jacket. Ang mga maniningil ng utang o loan sharks na pinagkakautangan ni Alvaro ng baynong sa harap ng mga panauhin, nagsimula silang magdikit ng mga sticker na foreclosed sa mga mamahaling sasakyan at sa mismong pintuan ng mansyon. Ang bawat sticker na idinidikit ay tila isang selyo ng kamatayan sa dangal ng mga Valderrama. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Nay Rosa kay Doña Carmen. Ang matandang katulong na dati ay kailangang yumuko sa bawat utos ng matanda ay may hawak na isang maruming basahan
Ang basahang ginagamit ni Isabel sa paglilinis ng sahig noong siya ay kinakawawa pa rito. Maingat na inilapag ni Nay Rosa ang basahan sa harap ni Doña Carmen. Heto po, Doña Carmen. Ani Nay Rosa, ang kanyang boses ay payapang ngunit may talim. Iyan ang tanging bagay na naiwan ninyo. Gamitin ninyo yan para punasan ang inyong sariling luha. Dahil simula ngayon, wala nang ibang gagawa niyan para sa inyo. Narinig ang malakas na sigaw ni Alvaro nang makita niyang kinakaladkad din si Stella. Palabas ng pasilyo ng mga pulis, kasunod si Ricardo na nagpakita ng mga ebidensya ng kanilang sabuatan sa songbak. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katinuan ni Alvaro ay tuluyang naputol. Na-realize niya na ang babaeng ipinalit niya kay Isabel ay ang siya ring ahas na nagnakaw sa kanyang huling sentimo. Pinanood ni Isabel ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng hasyenda. Ang bawat sirena na papalayo ay tila isang malalim na buntong hininga ng kanyang kaluluwa. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga makasalanan ng tunay na kulay ng kanilang sariling mga puso. Tumayo si Mateo sa tabi ni Isabel. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumiin sa likod ng balikat ng babae. Isang tahimik na pakikiramay at proteksyon. Tapos na ang kanilang panahon, Isabel. Ang hasyenda ay malinis na. Tumingin si Isabel sa paligid. Ang mga panauhin ay dahan-dahan na ring umaalis. Dala ang mga kwentong hindi nila kailanman malilimutan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang natutunan ni Isabel. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing bigat ng lahat ng kasalanang itinanim ng isang tao. Napangiti si Isabel ng mapait habang hinahawakan ang kanyang kwintas na kahoy. Ang tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang muling paghahanap sa kanyang sarili sa gitna ng mga guhong iniwan ng kanilang kasakiman. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubura sa huling bakas ng dignidad ni Stella. Sa harap ng mga pulis at ng mga natitirang saksi, inilabas ng lalaking may pilat ang isang tumpok ng mga larawan at dokumento mula sa songbak. Hindi lamang ito tungkol sa utang, ito ay tungkol sa isang malaking panloloko na binuo ni Stella upang makapasok sa mundo ng mga balderrama. Tingnan niyo ang babaeng ito, ani Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam habang itinuturo ang nanginginig na si Stella. Ang batang sinasabi niyang magdadala ng dangal sa inyo? Anak ko iyan. Pinlano namin ito, ngunit hindi ko akalain na pati ako ay tatalikuran niya para lang sa yaman ninyo. Ginamit niya ang bawat sentimong nakuha niya kay Alvaro para bayaran ang kanyang mga pagkatalo sa sugal habang nangangako siya sa akin ng magandang buhay. Ang katahimikan sa paligid ay kasing bigat ng tingga. Si Alvaro, na noon ay hawak-hawak pa rin ng mga pulis malapit sa sasakyan, ay tila nawalan ng lakas na tumayo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay naging isang larawan ng matinding pagkagapi. Ang katotohanang ang babaeng ipinaglaban niya, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod kay Isabel, ay ang siya ring ahas na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao, ay isang parusang hindi niya kayang batahin. Stella, totoo ba? Ang mahinang tanong ni Alvaro, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Lahat ng ito, ang baby, ang pagmamahal mo, lahat ba yon ay palabas lang? Hindi makatingin si Stella ng diretsyo. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang pusakal na nahuli sa akto. Ano ba ang inaasahan mo, Alvaro? Na mamahalin kita dahil lang sa apelyido mo? Ang ganti ni Stella, ang kanyang boses, ay biglang naging matigas at bastos. Kailangan ko ng pera at ikaw ang pinakamadaling biktima. Masyado kang nabulag sa sarili mong pride kaya hindi mo nakita ang nasa harap mo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Alvaro. Sa sandaling iyon, ang kanyang narcissistic collapse
ay naging ganap. Na-realize niya na itinapon niya ang isang diamante, si Isabel, para sa isang piraso ng bubog na walang ibang ginawa kundi sugatan siya. Ang bawat pang-aalipustang ginawa niya kay Isabel ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang sakit. Dinala na ng mga pulis si Stella patungo sa sasakyan. Kasunod si Ricardo na magsisilbing testigo. Bago tuluyang isara ang pinto, lumingon si Stella kay Isabel. Sa kanyang desperasyon, sumigaw siya ng may pagmamakaawa. Ate Isabel, maawa ka. Para sa baby ko. Tulungan mo ako. Pamilya rin tayo. Tinitigan siya ni Isabel ng matagal. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol. Ang awa ko ay naubos na sa bawat gabing pilit kong pinupunasan ang mga luha ko habang nananahi ako ng damit mo, Stella. Ang mahinahong sagot ni Isabel. At huwag mo akong tawaging ate dahil ang kapatid ay marunong magpahalaga, hindi marunong manira ng tahanan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Pinanood ni Isabel ang pag-alis ng mga sasakyan hanggang sa maging maliliit na ilaw na lamang ang mga ito sa malayo. Ang Hacienda Valderrama ay muling binalot ng katahimikan, isang katahimikang malinis, payapa, at malaya mula sa mga anino ng panlilinlang. Isang golden moment ang naganap nang tumingin si Isabel sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at mga sariwang bulaklak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Isabel na ang bawat hininga niya ay hindi na galing sa pagtitiis, kundi galing sa tunay na kalayaan. Ang kanyang puso, na dati ay parang isang tuyong disyerto, ay tila dahan-dahang dinidilig ng pag-asa. Ang mga panauhin ay kanina pa nagsialis at ang mga ilaw ng mansyon ay isa-isang pinapatay ni Nay Rosa. Ang malawak na sala, na dati ay saksi sa mga hiyaw ng pang-aalipusta, ay payapa na ngayon. Sa gitna ng dilim, tanging ang anino ni Isabel ang natitira. Nakatayo ng matuwid at hindi na nayayanig. Narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa sa ibabaw ng graba sa labas. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at iniluwan nito ang bulto ng isang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng uno. Si Mateo ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Isabel sa gitna ng dilim. Wala siyang dalang kahit anong papeles, tanging ang kanyang tapat na presensya. Tumayo si Mateo sa tapat ni Isabel. Sapat na ang layo upang bigyan siya ng puwang, ngunit sapat na malapit upang maramdaman ang init ng kanyang katapatan. Tapos na ang gabi, Isabel. Ani Mateo, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na haplos sa pagod na diwa ng babae. Tumingin si Isabel sa kanya at isang maliit, tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Mateo, sa pagpapanatili ng aking katinuan nang ang lahat ay tila nawawala na. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay, hindi upang hawakan si Isabel, kundi upang ipakita na naroon lang siya, handang umalalay sa anumang susunod na hakbang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalawang kaluluwang ito ay nakatayo sa gitna ng mga guho ng nakaraan, handang bumuo ng isang bagong bukas na hindi na nakabatay sa mga maskara, kundi sa hubad na katotohanan ng kanilang mga puso. Ang bawat yabag ng mga paa ni Mateo sa sahig na camthatch ay tila isang banayad na ritmo na nagpapagising sa natutulog na mansyon. Hindi siya nagdadala ng mga legal na papeles o mga dokumento ng korte. Sa halip, hawak niya ang isang simpleng mangkok ng mainit na tsaw na inihanda ni Nay Rosa. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay may dalang bango ng luyang sariwa, isang amoy na nagpapaalala sa tunay na tahanan at pag-aalaga. Nakatagpo niya si Isabel na nakaupo sa huling baitang ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang itim na gown ay bahagyang nakalatag sa sahig at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagod. Ang sikat ng buwan mula sa malaking bintana ay tumatama sa kanyang mukha.
Inilalantad ang bawat bakas ng luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Isabel! Ang mahinang tawag ni Mateo. Lumapit siya at dahan-dahang inilapag ang mangkok sa tabi ng babae. Kailangan mong kumain. Maghapon kang hindi naglalagay ng kahit ano sa iyong sikmura. Tumingin si Isabel sa mangkok. Pagkatapos ay kay Mateo. Sa sandaling iyon, ang pader na kay tagal niyang binuo upang maging matatag ay biglang nagbitak. Ang kanyang lalamunan ay tila bumanat at ang init ng mga bagong luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pighati para sa mga Valderrama, kundi luha ng isang kaluluwang sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Nagsimulang humikbi si Isabel. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpapakawala ng 7 taon ng pananahimik, ng 7 taon ng paglunok ng sariling dugo, at ng 7 taon ng pagiging anino sa sariling buhay. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan, isang malakas na pag-amin ng kanyang kahinaan at ang kanyang muling pagkabuo. Hindi lumapit si Mateo upang yakapin siya ng sapilitan. Sa halip, naupo lamang ang abogado sa baitang na nasa ibaba ni Isabel. Pinapanatili ang isang distansyang puno ng respeto. Nanatili siyang tahimik, nagsisilbing isang matatag na poste sa gitna ng kanyang emosyonal na pagguho. Ligtas ka na, Isabel. Ang tanging bulong ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang angkla sa gitna ng malalim na dagat. Wala nang mananakit sa iyo rito. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay iyo na muli. Lumipas ang mga araw, at ang Hacienda Valderrama ay dahan-dahang nagbago ang anyo. Ang mga mabibigat at madidilim na kurtina na pinili ni Doña Carmen ay pinalitan ni Isabel ng mga telang kulay puti at asul. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa bawat silid. Ang mga larawan ng mga ninunong Valderrama na tila laging humuhusga sa kanya ay inilipat sa imbakan. Sa kanilang lugar, naglagay si Isabel ng mga sariwang bulaklak at mga simpleng sining na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Isang hapon, sa harap ng malaking gate, ipinag-utos ni Isabel ang pagpapalit ng pangalan ng dientrang. Ang dating Hacienda Valderrama ay binura at pinalitan ng gintong titik na nagsasabing Hacienda Rivas, ang apelyido ng kanyang mga magulang. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay pugay sa mga taong tunay na nagpahalaga sa lupang ito. Tinawag ni Isabel ang lahat ng mga manggagawa at katulong sa sala. Sa harap ni Nanay Rosa at Mang Kanor, ipinahayag niya ang bagong patakaran. Simula ngayon, wala nang ituturing na alipin sa bahay na ito. Kayo ang aking pamilya. Ani Isabel, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Itinaas niya ang sahod ng lahat at ginawang opisyal na tagapamahala si Nay Rosa. Ang katuwaan sa mga mata ng mga tao ay mas maliwanag pa sa anumang diamanteng suot ni Doña Carmen noon. Isang golden moment ang naganap ng dalhin ni Isabel ang kanyang maliit na paso ng sabila sa gitna ng hardin. Maingat niyang inilipat ang halaman sa mismong lupa sa tabi ng isang puno ng nara. Habang dinidilig niya ang halaman, naramdaman niya ang dumi sa kanyang mga kuko at ang init ng lupa sa kanyang mga palad. Para sa kanya, ito ang tunay na tagumpay, ang maibalik ang kanyang mga ugat sa lupang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Nang bumalik siya sa loob ng kanyang opisina, nakita ni Isabel ang isang puting envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Akala niya ay tungkol muli ito sa mga natitirang legal na usapin. Ngunit nang buksan niya ito, isang simpleng tiket para sa isang konsyerto ng musikang klasiko ang lumabas. May kasama itong maikling mensahe na isinulat sa isang papel na amoy tinta at lumang aklat. Hindi para sa kaso, kundi para sa iyong kapayapaan. Maghihintay ako sa labas ng 7:00 ng gabi. Mateo. Ang puso ni Isabel ay tumibok ng may kakaibang ritmo. Isang ritmo na hindi na diktado ng takot,
kundi ng isang munting kislap ng pag-asa para sa isang bagong simula. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga dahon ng mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa bawat pagsibol ng mga bagong dahon, alam ni Isabel na ang kanyang buhay ay muli nang namumukadkad sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Pinihit niya ang kanyang kwintas na kahoy at huminga ng malalim. Ang bawat hininga ay isang pangako na ang Isabel na naging martir ay hindi na muling babalik. Dahil ang Isabel na nakatayo ngayon ay ang siyang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang bawat patak ng umaga sa Hacienda Rivas ay kasing tamis ng sariwang kape at ang bawat sinag ng araw ay may dalang pangako ng bagong simula. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Valderrama at ang bawat sulok ng lumang mansyon ay naging saksi sa paghihilom ng isang kaluluwang matagal nang nasugatan. Nakatayo si Isabel sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestidang puti na umaayon sa ihip ng hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya ang mga manggagawa na masayang nag-aani ng mga gulay at prutas sa malawak na lupain. Ang Hacienda Rivas ay hindi na isang dambana ng kasakiman, kundi isang sentro ng agrikultura na nagbibigay buhay at pag-asa sa buong komunidad. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, kundi ang reyna ng sarili niyang kaharian na nagtatayo ng isang imperyo ng pagmamahal at katotohanan. Ang kanyang puso, na dati ay balot ng pait at galit, ay ngayon ay payapa at malaya. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong gumawa sa kanya ng masama, kundi para sa kanyang sarili. Si Alvaro ay nananatili sa kulungan, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, habang si Doña Carmen ay namumuhay sa isang squatters area, pilit na humihingi ng limos. Isang karma na mas masakit pa sa anumang parusang pisikal. Hindi na niya ito pinagagalitan. Hindi na rin niya inaalala. Ang kanilang presensya sa kanyang isipan ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Isang paalala na ang tunay na kalayaan ay ang hindi na pagkakaroon ng pakialam. Walang puot, walang pagmamayabang, tanging isang malalim na katahimikan. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa gate. Hindi ito ang magagarang sasakyan ng mga Valderrama, kundi isang simpleng vintage car na kulay asul. Bumaba mula dito si Mateo. Suot ang isang puting polo at pantalong lino. Ang kanyang anyo ay kasing payapa at kasing sigla ng araw. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba na ngayon at ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagtago. Handa ka na ba para sa ating dinner, Isabel? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pagmamahal. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa pisngi ni Isabel. Ang haplos niya ay kasing banayad ng hangin. At ang bawat haplos ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng pagmamahal na tahimik nilang binuo. Kinuha ni Mateo ang isang sariwang bulaklak na sampagwita mula sa kanyang bulsa. At maingat itong isinabit sa buhok ni Isabel. Matagal na akong handa, Mateo. Ang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Hindi ito ang mabilis at mainit na pag-ibig na madalas makita sa mga pelikula. Ito ay isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng paggalang, pagtitiwala at pag-unawa. Isang pag-ibig na dahan-dahang namukadkad sa gitna ng unos at nagpatuloy na lumago sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Ang bawat daliri ay tila umaayon sa kapwa daliri. Isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi na muling bibitaw. Ang aral na natutunan ni Isabel ay kasing lalim ng mga ugat ng mga puno sa Hacienda Rivas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng pagtitiis, kundi sa tapang na piliin ang sarili ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili
na huwag nang hayaang lamunin ng nakaraan ang iyong kasalukuyan. At ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka at sa pagpili na mahalin ang sarili ng higit sa lahat. Napakasaya ko na sa wakas natagpuan na ni Isabel ang kanyang paghilom at pag-asa.